Magandang gabi sa inyong lahat. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Melvin. At ibabahagi ko lang itong kwento ng aking kaibigang tawagin nating Jojo. Tungkol ito sa nangyari sa isa niyang tita na itago na lang natin sa pangalang Tita Melly. Nang mga panahong yon ay nakatira pa sila sa Misamis Oriental. Ayon sa aking kaibigan, ang kanyang tita ay nasa halos 2 taon na ring may dinaramdam na sakit. Kasama nila ito sa kanilang bahay. Gayong hindi pa ito nakakapag-asawa dahil nga sa kanyang biglaang naging kondisyon. Bunsod nga nang wala itong trabaho, wala itong sariling pera, kaya hindi ito gaanong naipapagamot sa doktor. Maging yung pamilya kasi ng kaibigan ko ay wala ring kakayahang ipagamot yung kanyang Tita Melly dahil hindi rin kalakihan yung kinikita sa trabaho. Gawa nun ay umaasa lang ito sa mga herbal bilang alternatibong panggamot dahil minsan ay hindi rin po nila alam kung paano mabibili yung mamahaling gamot na nire-reseta sa kanya ng doktor. Mabuti na nga lang at kahit papano raw noon ay nakakatulong naman yung mga natural na halamang gamot sa kanyang tiyahin. Gayong medyo bumubuti rin yung kanyang sitwasyon. Paglipas nga ng mga araw noon, paunti-unti raw ay nagiging maayos naman yung lagay ni Tita Melly. Wala rin kakaibang mga pangyayari sa kanilang paligid kahit pa na mapaniwalain yung kanyang tita sa mga aswang. Ayon pa dito, nababahala raw ito para sa kanyang sarili. At maging sa pamilya nila, gayong alam niyang hindi malabong aswangin siya, lalo na at meron siyang sakit. Alam daw kasi nito, nabulin din ng mga nilalang na iyon ang mga tulad niyang may karamdaman. Pero kahit na ganoon, naging kampante naman daw siya lalo na at sa loob ng ilang taong meron siyang sakit. Wala naman silang naging karanasang kakaiba mula sa mga nilalang na iyon. Hanggang isang araw nga po noon, napansin ng kanyang tita na merong 2 matandang dumaan sa may tapat ng kanilang bahay. Ang hinuha nito ay mag-asawa sila dahil babae ito at lalaki. Sakto rin kasing nasa labas siya ng mga oras na yon para magpaaraw. Habang naglalakad daw yung mag-asawa ay panay daw yung tingin sa kanya. Hindi naman daw ito nag-isip ng kung ano tungkol sa mga ito. Hinayaan na lang din niya ito. Lalo at nang makalayo yung mga ito ay hindi na niya muling nakita pang tumingin sa kanyang kinaroroonan. Nang mga sumunod na araw, palagi na niya itong nakikitang dumadaan sa kanilang bahay. Hindi niya ito kakilala at sa kanyang pakiwari ay dayo lamang yung mga ito sa kanilang lugar. Kaya't labis yung kanyang pagtataka. Dahil doon ay hindi na nga niya napigilan yung kanyang sarili na magtanong sa ina ni Jojo kung sino nga ba yung mag-asawa na madalas nga niyang nakikitang dumadaan sa kanilang bahay. Di naman siya nabigong malaman kung sino yung mga yon dahil ayon sa ina ni Jojo ay mga dayuhang manggagamot yung mga yon na nagmula pa raw sa ibang bayan. Muli pang nagtanong yung kanyang tita kung may nagpapagamot bang kababaryo nila sa mag-asawa. Ngunit napailing naman daw yung nanay ni Jojo. Wala kasi siyang nabalitaang may ginagamot yung mga ito sa kanilang baryo. Napaisip na lamang daw silang baka sa ibang baryo sila nang gagamot. Kaya't madalas niya itong nakikitang dumadaan sa kanilang lugar. Nagkaroon daw ng ideya yung tita ni Jojo na magpagamot siya sa mag-asawa. Nagdadalawang isip man yung nanay ng kaibigan ko, pero dahil yung kapatid naman niya yung nagdesisyon, ay wala na rin siyang nagawa kung hindi yung hayaan na lamang ito sa kanyang gustong magpagamot sa mag-asawa. Isang pagkakataon nga noon, nang makita nga ng kanyang Tita Melly yung mag-asawa na iyon, hindi na ito nagdalawang iisip na kausapin yung mga ito. Siya pa nga raw yung lumapit sa dalawa at nakipag-usap sa mga ito. Habang nakikipag-usap nga raw yung Tita Melly ni Jojo sa mag-asawa, nakatanaw lang daw yung kaibigan ko mula sa kanilang bahay. Tinitignan daw kasi niya yung reaksyon ng mag-asawa, kung ano man yung sinabi ng kanyang tita.
Yun nga lang, wala namang naging kakaiba sa kilos ng dalawa, kaya tinayaan na lang yon ng kaibigan ko. Nang matapos makipag-usap yung kanyang tita, umalis na rin kaagad yung mag-asawa. Masaya namang ibinalita ng kanyang tita sa kanila na pumayag daw yung dalawa na gamutin ito. Ayon pa nga rito ay pupuntahan na lamang daw siya ng mga ito sa bahay nila mismo upang gamutin. Dagdag pa nga ng kanyang tita, libre lamang daw yung panggagamot ng dalawa, kaya't wala siyang dapat ipag-alala. Hindi alam ng kaibigan ko kung matutuwa o mangangamba ba siya para sa kanyang tiyahin. Pero ipinakita na lamang niyang natuwa siya sa magandang balita nito. Wala rin kasi siyang magagawa dahil yung tiyahin naman niya mismo ang gustong magpagamot sa mag-asawa na iyon. Nang sumunod nga na araw noon, nagsimula na yung mag-asawa sa panggagamot sa kanyang tita. Naging maayos naman daw yung unang araw nila noon at nakita nga ni Jojo kung paanong gamutin ng mga ito yung kanyang tiyahin. Ang ipinagtataka lamang ng kaibigan ko noon at maging ng kanyang ina ay kung ano yung ginagamit na gamot pang pahid ng mag-asawa sa kanyang tita. Para daw kasi yung putik na hindi naman alam ni Jojo kung ano ba talaga. Pero kahit na ganoon, hindi na lamang nila inisip pa yung tungkol doon. Lalo na ayon naman sa kanyang tita, ay naging maayos naman daw yung kanyang pakiramdam matapos ang gamutin ng mga ito. Inakala nga nilang magiging okay na yung pakiramdam nito ng araw na yon. Ngunit kinagabihan nun, biglang nagsuka yung kanyang tita. Hindi raw ito gaanong makatulog dahil sumasakit yung kanyang tiyan at maging yung kanyang tagiliran. Inalalayan naman nila ito at pinainom ng maraming tubig na naging dahilan para magsuka ulit ito. Ganoon na nga lang yung pandidiring naramdaman ni Jojo nang sumuka yung kanyang tiyahin dahil kakaiba raw yung amoy nun. Nagkatinginan pa nga sila ng kanyang ina dahil sa kakaibang amoy nun. Para kasing nabubulok na isda yung amoy ng sinuka ng kanyang tiyahin, kaya't napatakip na lang sila ng kanilang mga ilong. Pinagtulungan nila itong alalayan at saka pinahira ng gamot yung tiyan nito. Medyo tumagal din daw yung panghihina ng kanyang tita bago nga ito nahimasmasan. Nang tanungin nila ito kung ano bang nangyari sa kanya ay sinabi daw nito na bigla na lang sumakit yung kanyang tiyan na parang babaliktad daw yung kanyang sikmura. Nang tanungin nga nila ito kung kamusta na yung kanyang pakiramdam, sinabi naman itong medyo okay naman daw. Medyo nawala naman daw yung sakit. At dahil doon, napaisip nga yung kanyang tita na baka epekto lamang yun ang gamot ng mag-asawa sa kanya. Wala na ring nagawa sina Jojo noon kung hindi sa ngayunan yung kanyang tiyahin. Naging maayos naman yung pakiramdam nito. Nagpahinga na rin ito. Kaya't maging sina Jojo ay ganoon din. Nagtungo nga siya noon sa kanyang kwarto upang sana'y matulog. Nang gabing yon ay hindi malaman ni Jojo kung bakit hindi nga siya makatulog. Kahit anong pilit niya ay hindi raw siya dinadalaw ng antok. Bunsod nun, naisipan na muna niyang magpahangin kaya't bahagya niyang binuksan yung kanyang bintana. Tahimik yung gabi noon at napapatanaw yung kaibigan ko sa kanyang bintana. Ganon nga yung sitwasyon. Nang hindi niya inaasahan, ay nakarinig siya ng mahinang paghuni ng pusa. Napakunot kaagad ng noo yung kaibigan ko, gayong sa pagkakaalam niya ay wala naman silang alagang pusa. Napaisip siyang malayo naman yung pinakamalapit na bahay sa kanila, kaya't imposibleng pusa nila yon. Subalit kahit na ganoon, ay hinayaan na lamang niya dahil naisip niyang baka niligaw lamang yung naturang hayop. Nagpatuloy nga yung pagngiyaw ng pusa na kanyang naririnig. Sinusubukan na nga niyang hanapin kung saan nga ba yung nagmumula, ngunit hindi naman daw niya makita. Ganoon na lang yung gulat niya nang biglang magkaroon ng mga pagyabag sa kanilang bubungan. Napailing na lang siya at hinayaan yung mga pagyabag dahil alam niyang yun marahil yung pusang naririnig niyang nag-iingay. Nang makaramdam siya ng antok, nagpasya na lang siyang isara yung kanyang bintana at matulog. Kinaumagahan, ganon pa rin yung nangyari sa kanyang tita. Pinuntahan ito ng mag-asawa at ginamot.
Muli nila itong pinahira ng malaputik na gamot na sila lang din yung nakakaalam kung ano. At nang matapos ay umalis din naman kaagad yung mga ito. Yun nga lang, naulit din yung pagsusuka ng kanyang tita Melly kinagabihan. Gaya ng nangyari noong nakaraang gabi, ganon pa rin yung nangyari sa kanyang tiyahin. May parang malansang hasang na nabubulok na kung ano, yung sinusuka nito. Pinagpahinga na lang din ito at binantayan hanggang sa mahimbing itong nakatulog. Nang gabing yon din, muling narinig ng kaibigan ko yung huni ng pusa. Nasa bubungan ulit nila ito, kaya't hayaan na sana niya. Ngunit nang maisipan niyang sumilip sa may bintana ng kanyang kwarto, biglang nawala yung pagyabag sa kanilang bubungan. Sakto rin noon na napatingin siya sa may labas at nakita niya ang dalawang pusa na talagang kakaiba. May kalakihan daw yung mga ito kumpara sa normal na pusa. Kaya't ganoon na lang din yung kanyang pagtataka. Hindi na lamang niya itinaboy dahil nakita rin niyang naglalakad palayo yung mga ito. Hanggang sa tuluyang nawala sa dilim. Nang wala na nga yung mga pusa, nakaramdam ng kakaibang kaba yung kaibigan ko na hindi raw niya maintindihan. Pakiramdam pa niya ay may hindi normal sa mga pusang yon. Ngunit isinantabi na lamang niya at ayaw niya ring takutin yung kanyang sarili. Napaisip siyang matyagan tuwing gabi kung babalik pa nga yung mga ito o hindi. Nang mga sumunod na araw at gabi pa, paulit-ulit lang daw yung nangyayari sa kanyang tita. Maging yung dalawang pusa ay malimit din niyang naririnig at nakikita sa may labas ng kanilang bahay. Inakala din noon na tuluyan ang gaganda yung pakiramdam ng kanyang tita. Gayong ginagamot na nga ito ng mag-asawa. Hindi nila inaasahan noon na iba pala yung pakay ng mga ito. Nadiskubre na lamang nila ito noong naging 1 linggo na rin yung pagpapagamot ng kanyang tiyahin at may kakaiba silang napapansin dito. Imbis kasi na gumaling, tila nagiging mahina pa yung katawan ng kanyang tiyahin at madalas nitong maramdaman na parang pagod siya. Iniisip nilang epekto ng panggagamot ng mag-asawa. Ngunit iba naman yung kutob ng kaibigan ko. Hanggang sa isang gabi nga noon, napatunayan nga ng kaibigan ko na tama yung kanyang hinala. Na may kakaiba sa dalawang pusang malimit niyang marinig at makita tuwing gabi. Hindi kasi makatulog noon yung kaibigan ko. Kaya't naisipan niyang magmuni-muni sa may tapat ng kanyang bintana. Binabantayan din kasi nila yung kanyang tita. Gayong tila naghahabol ito ng hininga. Simula umaga hanggang mga oras na iyon. Pakiramdam nga nila ay baka may mangyaring masama rito. Kaya't kailangan nilang bantayan. Ganon nga yung estado sa kanilang bahay nang marinig niyang sumigaw yung kanyang ina na noon ay nasa kwarto ng kanyang tiyahin. Aalis na nga sana siya noon at pupuntahan yung kanyang nanay, ngunit bago pa man siya makaalis sa bintana, nakita niya yung dalawang pusa na lumundag mula sa kanilang bubungan. Nanlakin na lamang yung mata ng kaibigan ko noong makita yung paglabag ng dalawang pusa. At sa isang maikling sandali lamang ay tumambad na sa kanya bigla yung mag-asawa na noon ay hubot-hubad. Napatras raw siya sa bintana dahil sa kanyang nakita. Hindi siya pwedeng magkamali dahil kilala niya yung mag-asawa. At medyo maliwanag rin daw yung buwan noon. Kinusot pa nga niya yung kanyang mga mata. At hindi nga siya nagkamali sa kung ano yung kanyang nakita. Pansin daw niyang naglalangis yung katawan ng mag-asawa. At nakapagtatakang walang saplot yung mga ito. Mabilis siyang nagpunta sa kwarto ng kanyang tiyahin. At bago pa man siya makarating doon, nagulat siya dahil sunod-sunod na pagkatok sa kanilang pinto yung kanilang narinig. Natakot siyang baka yung mag-asawa na iyon, kaya't mabilis siyang tumakbo sa kwarto ni tita niya at sinabihan yung kanyang ina tungkol sa kanyang nakita. Halos manginig din noon yung kaibigan ko nang makita yung kanyang tita na nanlilisik yung mga mata habang bumubula ng kulay itim sa kanyang bibig. Hindi na alam ng kanyang ina noon ang gagawin
lalo na't napapataki pa ito ng kanyang ilong. Gayong amoy na amoy yung malansa at bulok na samyo doon sa bula sa bibig na nagmumula sa kanyang tita. Hindi na rin nakatiis yung kaibigan ko noon at maging siya ay napaduwal na lang dahil sa kanyang naaamoy. Talagang maduduwal ka raw sa sobrang kakaiba ng amoy na napakabaho. Sinabi nga ng kaibigan ko sa kanyang ina yung tungkol sa mag-asawa. At nanlaki nga yung mata ng nanay nito nang sabihin nitong yung mga ito, yung pusang naririnig at nakikita niya tuwing gabi. Dahil nga, nakita niya talaga mismo. Noon din, napagtanto nga nilang dalawa na kung tama yung nakita ng kaibigan ko, marahil ay aswang nga yung mag-asawa at inaaswang ng mga ito yung kanyang tita Melly. Gayong hindi pa rin tumitigil yung naririnig nilang pagkatok sa kanilang pinto. Mabuti na nga lang at nakasarado pa ito, kaya't hindi sila mapapasok ng aswang na yon. Napalingon na lamang sila sa kaniyang tita nang sa hindi inaasahan ay bigla raw itong napaungol ng malakas at bigla na lang na huminto sa kanyang paggalaw at maging sa kanyang paghinga. Kinumpirma nila kung wala na nga ba ito at napaiyak na lamang daw sila nang mapag-alamang wala na itong buhay habang nakahiga at nakamulagat yung mga mata. At ang matindi pa, nung nangyari raw yon, bigla na lang ding nawala yung mga ingay na kanilang naririnig sa paligid. Wala na silang nagawa noon kung hindi isaayos yung kanyang tita. Nag-iyakan daw sila noon. Walang humpay yung kanilang pag-iyak dahil sa biglaang pagpanaw nito. Matigas rin daw kasi yung ulo nito. Ilang ulit na raw nilang pinipigilan nito na wag nang pabalikin yung mag-asawa. Pero hindi raw nito sinusunod. Sa isip nila ay parang naging kontrolado na rin yung kanyang tiyahin. Ang mag-asawang aswang na yon na mga peki palang albularyo. Masakit man para sa kanila yung nangyari sa kanyang tita. Wala na rin silang nagawa kung hindi yung tanggapin yung lahat. Ang hindi lang mawala sa isip nila noon ay hindi namatay yung kanyang tiyahin dahil lamang sa sakit nito, kundi dahil sa pang-aaswang dito. Hindi na rin inisip ni Jojo yung malaputik na bagay na ginagamit ng mga ito noong gamutin ng mga ito yung kanyang tita, na malamang ay may kinalaman din daw sa kanilang pang-aaswang. Nagdulot ito ng malaking dagok sa kanilang pamilya. Kahit hanggang ngayon tuwing nababalikan yun ni Jojo ay talagang nasasaktan pa rin daw siya sa biglaang pagpanaw ng tiyahin nito. Pero dito ko na rin po tatapusin yung kwento dahil mula naman nun ay wala na rin silang naramdamang kakaiba sa paligid at hindi na nga nila nakita pang muli yung aswang na yon. Maraming salamat po sa pagkakataong mapakinggan nyo ito at paalam.